Buntag sa tanan nga nasa ta sa atong online morning devotion nga gahimo na to matag sayo sa buntag. Come on, let's start the day right by worshiping our God. Kaya nagpabilin pa nga atong muto nga seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Amen. Praise God. Because you're God, I'm longing for you, rising up every morning. I'm looking on you, Lord, my soul is thirsty for you, seeking at your face, wanted to see your glory. There's no one else beside you, God. Holy, loving, righteous, great I am. I worship you with all my heart, Savior, Jesus, Son of God. Worthy are you, Lord. Your loving kindness is better than life, so I will praise you and bless you while I live. I lift my hands and magnify you, then I shall be satisfied by you. There's no one else beside you, God. Holy, loving, righteous, great I am. I worship you with all my heart, Savior, Jesus, Son of God. Worthy are you, Lord. There's no one else beside you, God. Holy, loving, righteous, great I am. I worship you with all my heart, Savior, Jesus, Son of God. Worthy are you, Lord. There's no one else beside you, God. Holy, loving, righteous, great I am. I worship you with all my heart, Savior, Jesus, Son of God. Worthy are you, Lord. Worthy are you, Lord. Worthy are you, Lord. Oh God, hallelujah. Oh, we give you praise, we give you glory, we give you honor, for you are worthy, God, the creator of heaven and earth.
Hallelujah, the Lord of Lords, God of gods. Hallelujah, hallelujah. Lord, thank you kayo, God, sa imo. Pagpukaw ka na maamahan, ininisay sa kabuntagon, nga imo pang ipabuka ang among mga mata. Ininisay sa kabuntagon, ug imo minggi enable, nga makabangon kami. Thank you kaayo, Ginoo Lord, tungod kay dili kini effort namo, dili imo kini nga kagahuman o God. Salamat ug salamat kaayo, Lord, sa kalidad malinaw ni nanok nga katulog kay mong i-provide kanamo tibok gabi. Nagapasalamat sa kami nining laing matahong nga adlaw, Ginoo, Friday, Ginoo. Salamat ug salamat no kahimo na usab kami sa mga bulaton nga may kalambikitan sa imong kahimayaan nining adlaw makapadayon kami sa pagkinabuhi Kristohanon. Thank you kaay Lord sa tanan, dalaygon ka Lord sa walay katapusan dawata ang among mga pagpasalamat pagdaig pagimaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoong manluluwas. Amen. So nanasaktas pagtuon sa pulong sa Ginoo no pagpakli ng usab diha sa balaang kasulatan nga naa ta karon sa Book of Zechariah. Zechariah. Sabi ni Saya pa Zacarias no naata karon. Bisaya nga Bible ang akong gikaptan no. Ang Zacarias medyo taas-taas ni because it has 14 verses. Chapter 14. 14 ka chapter ang Zacarias. Apan atong kutluon gihapon, mukutlo lang gihapon ta sa mga pipila ng ka-highlight sa diha sa Book of Zacarias. Gikan diha sa chapter diha sa chapter 1. Chapter 1 na ita magkutlo no because tungod kay 14 man ka kanang chapter ang atong kutluon karon diha ta magkutlo sa chapter 1 sa Zacarias. So nakita nato no nga kung atong balikon ng Hagay nakita nato nga ang tema gyud dito sa Hagay is about God wanted to rebuild the temple. Gusto sa Ginoo nga i-rebuild balik ang temple, ang templo sa Dios. So mo nang naang paingon diri pag-abot diri sa Zacarias padayon nga gina encourage ni Zacarias ang mga katawhan ug ang mga leaders no diha sa pag-rebuild balik, pagtukod balik, kinanglan i-rebuild balik ang templo sa Dios. Ug nakita nato nga di ba na-exile man ang mga gidagit ang mga katawhan during sa judgment, during sa punishment nga gialaw ni Lord nga mahitabo sa iyang mga katawhan sa Judah, sa Israel, sa Jerusalem. So na-exile ang mga katawhan. So nakita nato diha sa verse 1, chapter 1, verse diha within diha sa verse 1 to verse 6 sa chapter 1 sa Zechariah no nakita nato dinha nga after the exile God invites his people to renew their commitment kay atong tanawon kaning di karong panahon na no actually kung atong tan-awon karong panahon na dili na siya literal nga atong i-rebuild balik ang temple no nga kanang physically but spiritually na sa atong panahon karon kinahanglan we need to rebuild balik sa atong espirituhanon nga aspeto. Sa una nga panahon sa kang Zechariah pa nga panahon i-rebuild balik ang temple, ang templo sa Dios physically no kay nagunob man na broken man na napulpog ang templo sa Dios during the time sa panahon ni Zacariah. So mo nang gi-encourage si Zacariah ang mga tao tungod kay gisugo pod ni Lord si Zacariah nga i-rebuild balik ang temple. But sa atong panahon karon ang atong i-rebuild no ang atong i-build up no sa atong kinabuhi ang atong espirituhanon nga kinabuhi nga maybe dunay mga panahon nga na-ruin no ang atong spiritual life so gusto sa Ginoo nga i-rebuild balik. So ingon ana spiritually no we have to rebuild or we have to rebuild back the temple no ingon ang pulong sa Ginoo sa Corinthians no nga do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit. So maybe there are times nga ang atong itong kinabuhi na broken no ang atong pagkinabuhing Kristohanon na broken and the Lord wanted us to rebuild it back no. So munang highlights nga nakita nato sa verse 1 to chapter 6
O pag-abot sa verse, dili chapter ang akong gisgutan. Chapter 1, verse 1 to verse 6. Pag-abot sa verse 6, no, nakita na to din na kung atong basahon ang verse 6, ingon din na, apan ang inyong mga katigulangan, wala ba hisakpi sa akong mga sugo o balaod, nga akong gipasulti sa akong mga propeta, busa naghinulsol sila, o miingon sumalat sa kabubuton sa Ginoo nga labing gamanan, gikastigo kita sumala sa atong mga binuhatan. Nakarealize sila no sa dihang giricall ni Zechariah ang nahitabo sa mga katigulangan nila. Unsay nang nahitabo kanila sa dihang giricall nagirulsol sila. So makita nato the second highlight nga makita nato diha sa chapter 1 no verse 1 to 6 nga naghinulsol. So since his people returned to him, ibalik ang mga tao nga to sa Diyos, then the Lord returned also to dwell with them, no? Mubalik ang Ginoo. And then sa verse 16 makita nato nga tungod kani balik ang mga tawo ngadto sa Dios, no? Ang mga katawhan sa Juda ni balik ngadto sa Ginoo, ang Lord pod nibalik pod ngadto kanila. Sa unsa nga paagi busa gani ipa-rebuild balik ni Lord ang temple, because ang temple mo'y mamahimo nga ang templo mo'y mamahimo nga kaning way para didto mag-minister si Lord sa iyang mga katawhan. Makita nato na siya sa verse 16 sa chapter 1. Ang verse 16 tanaw nato dinhi. So kinahanglan i-rebuild balik ang temple para dito gamito ni Lord dito sa templo si Lord mag-minister sa iyang mga katawhan. So gikinahanglan nga i-rebuild balik. So sa 16, busa mibalik ako sa Jerusalem uban ang mga kaluoy tukuron diha kaniya ang akong templo ug ang usa ka pisi nga igsusukod ikutay tadla sa Jerusalem. So since from the time that the people of Judah returned to God, God also, or the Lord also returned to them by way of rebuilding back the temple. I-build balik ni Lord ang temple. Munang atong nabasa diha sa 16. The temple, which is ingon ang Ginoo diha siya, my house, no? Puloy-anan, my house. So sa 16, the house of God will be rebuilt. And 17, ingon din na, the covenant blessing and prosperity will flow out from it. No, so man siya ang ikaupat nga highlight nga nakita nato. So gikinahanglan gyud nga i-rebuild balik kay ngano the Lord is going to minister to His people inside the temple, inside the house of God. So kining atong kasing-kasing kay temple man sa Diyos, the Lord cannot minister no unto us spiritually, no? Diya magudag po ang presensya ni Lord, no? Puloy-anan ni Lord ang atong kasing-kasing. Ang templo during that time physically, no? Diha ga minister ang presensya ni Lord sulod sa templo. So kinanglang i-rebuild balik ang templo para makaminister si Lord. Sa atong kasing-kasing po, kinanglan nga atong siguroon nga atong spiritual nga aspeto build up para makaminister kay dili nato mabati ang moving ni Lord, dili kay nato mabati ang tingog ni Lord kung naay diferensya ang atong heart, because our heart is the temple of the Holy Spirit. And it is only then that our spirit or our heart, no, is sensitive, no, to the moving of the Lord, sensitive to the voice of the Lord, sa diyang build up gyud ang atong kasing-kasing. So gikinahanglan day gyud nga i-rebuild balik ang temple ni Lord, no? Kay diya sa 17, kung atong basahon ang 17, no, ingon diya sa 17, isinggit pag-usab nga ang Ginoo nga labing gamana nag-iyon magmauswagon pag-usab ang akong mga syudad ug lipayon pag-usab sa Ginoo ang Zion og pilion niya pag-usab ang Jerusalem. So everything will be restored back again, back to normal ang relationship ni Lord with the people of Judah, with the people of Jerusalem, with the people of Israel during those times. So but gikinahanglan gyud nga i-rebuild balik ang templo, no? So manang ingon diha. So utrohon nato, no, utrohon nato. The first highlight is nakita nato din ha, after the exile, God invites His people to renew their commitment to Him. So you see, i-renew balik ang commitment. So ingon ana di ay sad ang atong kinabuhi karon. We have to renew our commitment
to God. So by way of rebuilding, no, by way of rebuilding back our heart, our spirit unto the Lord. Kay basin o nagkatunaas na, no, nagkatunaas na marang medyo na gakaywi na, no, kung building pa, kung temple pa, medyo na ang haligi gabok-buko na ang haligi, no, kakatunaas na, medyo hiwi na ang plaster, medyo magakatumba na, medyo gakapuklid na ang statures, ha, ang porma sa atong templo, sa atong kasing-kasing, no. So that's the first one nga nakita nato. After the exile, God invites His people to renew their commitment to Him. So we have to renew, no, our commitment to God, which is one way of rebuilding our temple, no. Ayuhon pagplastar, no, i-rebuild na pud balik, ligunon ang atong templo, ligunon ang atong kasing-kasing, because our heart is the temple of God. Hallelujah, thank you kay Lord. And in verse 6 ingon din na, since His people, na ang ikaduha nga highlight nakita nato in verse 6, since His people returned to Him, the Lord returned to them, no, the Lord returns to them also to dwell with them. Muna siya ang ikaduha nga nakita nato. Dayon in verse 17 ingon din ha, the temple will be rebuilt, no, the temple, ingon ang Ginoo, ingon man Ginoo diya nga my house, ang iyang house, ang iyang ang puloy-anan gyud sa Ginoo di ay ang atong kasing-kasing. In siya, my house will be rebuilt, no, my temple or the temple of God will be rebuilt. Muna siyang ikatulo nga nakita nato. And then ang ikaapat nga naa sa 17 makita nato, ang ikaapat nga highlight is the covenant blessing and prosperity will flow again from it, no, will flow out from it, no. Ang covenant di ay covenant, ang panalangin, ang prosperity through it, no, through the temple nga i-rebuild nila, diha mo flow balik, because it is in this place, or it is in that place, or it is in the temple that the covenant blessing and prosperity of the Lord will flow from it, no. So muna siyang ikaupat nga nakita nato. Hallelujah. Og ang naapay kalima nga nakita nato, no, sa verse kalima makita nato sa 18, atong basahon ang 18. Diya sa 18 ingon din na, sa laing pananaw nakita ko ang upat ka sungay. Sa 18. O gingnan ko ang anghel nga nakigsulti, 18 to 23 sa last nga verse na. O gingnan ko ang anghel nga nakigsulti kana kung unsa man kini, o gitubag ako niya, mao kini ang mga sungay nga nagpatibulaag sa Juda, sa Israel ug sa Jerusalem. Unya gipakitaan ako sa Ginoo upat ka panday, ug mingon ako unsa may buhaton dinhi nila, o gitubag ako miani sila aron paglumpag sa paglisang sa mga nasod nga mibuntog sa Juda o mipatibulaag sa iyang katawhan. So it speaks about the four nations, no, nga kanang responsible sa kanabitang pagka-scattered sa mga katawhan sa Juda, kanabitang paninglon ni Lord, no, maningil na sulod niya itong mga naksod nga nagsulong kanila, mga nasod nga nag-destroy sa iyang mga katawhan nga tungod sa ilang gihimo nga distraction sa mga katawhan sa Dios nga nagkatibulaag na noon ang mga tao, no, nahimong exile, nahimong na scattered. Munang nakita nato, no, nga ang kuan baya kanang ang mga Jewish, no, ang mga Israelites nagkatibulaag baya, nagka-spread sila sa lain-lain nga mga nasod. It was because of sa panahon nga gisulong sila, sa panahon nga gigubat sila. And even until now, no, padayon gihapon nga ang mga tao manglangyaw ang mga katawhan sa Israel kay tungod sa mga gubat diri walay kahumanan. So kadto sa Old Testament, even until now gapadayon ang mga gubat. So manang naa nga ang mga katawhan gaka-scattered, ang mga katawhan sa Dios gaka-scattered. So unsa man ang nakita nato diri sa ikalima, it talks about the significance, no, the significance of the word nga for,
number 4, no? The number 4 signifies different directions, no? Different directions of the compass. 4 elements and 4 seasons of the year. Kabalo taon sa 4 seasons of the year. Ato gisgutan ang significance sa 4. Kaya gisgut man gud diha sa upat ka upat ka ang ngalan ani upat ka panday og mingon unsa may buhaton nila dinhi. So the number 4 signifies different directions of the compass, 4 elements and 4 seasons of the year and 4 times of the day. Unsa man ang ang 4 seasons of the year unsa man summer, winter, diba? Diri sa ato sa Pilipinas no na mga inana 4 seasons of the year and 4 times of the day. So may 4 times of the day. The whole day, the whole night, di ba inana? Morning, morning, noon, evening, and dawn. Di ba? Mo man siguro na morning, noon, evening, and midnight. Midnight. Kay paglapas sa midnight, morning naman, di ba? So morning, noon, evening, and midnight di ay. So manan siya ang 4 times of the day. No, so sa verse 18 manggod na nahisgutan ang 4, no? So ang ikalima dai nga nakita nato nga highlights is 4, number 4 represents all of the world power responsible for the scattering of Judah. Sila'y paninglan sa Ginoo kay sila'y hinungdan nganong na-scattered ang mga katawan sa Judah. So the 4 unsa may mga unsa man nga mga nasod kaning gitawag nga world power. Kabalo ta unsa nang world power karon nga mga nasod no nga grabe ang pang daog-daog nila sa Israel, sa nasod sa Israel nga hangtod ang Israel karon gamay na lang gani kaayo ang Israel lungya gusto pa nila i-delete sa mapa no inana ba grabe kining mga kasikbit nga nasod sa Israel nga gitawag nga world power. Grabe no. So sa Arabia, Egypt, kana sila mga world power na sila. They were responsible, no? Manupag sila sa Ginoo for the scattering of the people of Judah. No, so God is going to punish them. Oh, man atong nakita din God is going to punish them because they were the ones who oppress the people of God. Mga oppressors sila sa mga katawan sa Diyos ko ang Ginoo kanila. So pagapon sa panahon, i-destroy gid ni Lord. God is going to punish and destroy the oppressors. Nga maoning ni ang gitawag nga 4 world power nga responsible gyud sa mga katawhan nga unsa nga exile, nga scattered nga mga katawhan sa Diyos. So sa Ginoo. No, so mao nang ang nakutlo nato dinhi sa Zechariah chapter 1 nga nakuha nato nga highlight sa chapter 1 sa Zechariah. Amen. Now nga natay nakutlo karon no sa atong gisgutan nga we need to rebuild back our temple. Our temple is our heart, no? Kay dili na to kalikayan nga there were times nga kinahanglan gyud kay karong mga panahon namang good spiritually karong panahon na dili na to mabantayan nga ang atong spiritual nga aspect na pasagdan na nato. Mas nahatagan kay nato dako nga gibug-aton ang atong physical nga aspect but ang atong spiritual nga aspect atong napasagdan, no? So mangutanan siguro ta unsaon man pag rebuild back our temple. Saon pag rebuild back sa atong templo because wala may makaingon nga okay kayo ang lakaw sa akong templo sa akong heart. Only God knows, no? Wala gyud makakuan kay pwede man nato ilimod sa Ginoo kung unsa ang stature sa atong heart. Pwede nato ilimod sa tao pero sa Ginoo dili man nato malimod kung unsa gyud ang tinuod nga kahimtang sa atong kasing-kasing, no? So munang naa nga kung atong masusi atong kasing-kasing nga murag dili na in tune o ang stature ani medyo gakahiwi na or hugaw ba or gabok na ba ana. So we need to rebuild it, no? Kanang ligunon dayon pandayon balik nagisgot ba dito panday no pandayon balik ligunon balik kanang dunay mga hugaw hinduan ana
o kabalo kita nga one of the ways no usa nga paagi to rebuild our heart, which is the temple of the Holy Spirit, is kana yung prayer, no, confession, repentance, mga ina. That's part of rebuilding. Repentance, inana na yun, obey the word of the Lord. Study and obey the word of the Lord. So prayer, repentance, no, confession, mga inana mo na siyang usa sa mga pamaagi to rebuild back our temple, which is our heart, because our heart is the temple of the Holy Spirit. Amen. O mag-ampo ta. Hallelujah. Dalay kun ka Lord sa walay katapusan. Salamat kay sa imong pag-minister kanamo karon Lord. Sa Book of Zechariah, Ginoo chapter 1. Salamat kaayo Lord nga naghatag usab kini og reminder kanamo Amhan. Dalaygon kagid Lord. Tuguti Lord nga magpray na usab kami sa mga kaigsunan nga manarbahaw karon sa office, private o public nga office, ug tagaan nimo sila katakos makaya nila ang ilang trabaho, nga isangon kanila sa ilang mga boss, bisan pa man nga tuguti nga gaan ra ang ilang pagdumala sa ilang trabaho Lord. Salamat kay tungod kanimo Ginoo nga magatabang kanila. Salamat kaayo Lord. Sa mga estudyante nga naay klase bisag summer, Ginoo bani sila, tabangi sila, tagay sila strong comprehension o provide ang ilang mga balay ron sa school. Sa mga teacher Lord nga bisan og summer, busy gahapon kay sila prepare sa ilang mga lesson, sa ilang mga lesson plan, sa pag-abri sa klase Lord, sa umabot nga abri klase, tabangi usab sila Ginoo. Bisan pa man sa mga igsunan nga nay mga online nga trabaho Ginoo, tabangi sab silang gaan ang ilang pagdumala sa ilang trabaho diya sa online, ug ikaw mag-provide Ginoo og dugang pa nga mga students Ginoo, labi na sa mga teacher nga ga-online. Salamat kaayo Lord. Sa mga kaigsunan nga nay mga online nga job, ikaw sab Ginoo mag-provide og kusog katapos kanila Lord. Kaalam mo sab Ginoo sa pagdumala sa ilang trabaho diya sa online. Tudloy sila sa pag-honor kanimo sa ilang trabaho diya sa online. Bisan pa sa mga kaigsunan nga naay mga negosyo nga gipang manage, tabangi sab sila Lord nga mag-asinso, mag-prosper ang ilang business. As long as they continue to honor you Lord sa ilang business, mapasidunggan ka kanunay, panalangin ka sa mga paagi o magpaasenso ka sa ilang business. Dalaygon kang Lord, sulay katapusan naman. Dawata ang among mga pagpasalamat Lord, pagdaig paghimaya pinagis kamhan ng ngalan Ginoong Hesus. Amen. God bless us all until next morning.